Okay. Tuloy ko ulit. Magandang hapon ulit sa inyo. Nagloloko ang signal. Nagugurgur yata. Sa akin lang naman. So, ang ano ko, ayusin ko lang. Ang aking sinasabi is that maraming sisi-sisi. Maraming ganon. So, bahala kayo, sisihin nyo gusto nyo. Ang punto, madaling mag-sisi, ang hirap doon is kung di nyo naintindihan yung nangyayari. Mas maganda, kung di nyo naintindihan yung mga nangyayari, makinig muna kayo bago kayo mag-usga. Tapos noon, kaya nga nakakainis na nakakainis na rin. Kasi hindi mo malaman control o kung kakampi na kayong mga kakampi, nakakasama pa kayo sa eksena kasi parang hindi nyo alam yung nangyayari. Kaya nga ako nagbablog para sa backstory. At least malaman ninyo yung ibang mga kwento na hindi nyo na malalaman sa iba. Yung kay Dico nga, bago umalis sa aeroplano, nung sinakay na siya, ang ano nga doon, sana hinigaan na lang yung harapan ng aeroplano, yung likod ng aeroplano. Pero everyone was shocked Yun yung kwento. Hindi ka pwede magsisi. Kasi kung magsisisihan kayo, simulan yung sisi doon sa mga nakapaligid kay Digong. Ba't tinayaan nyo Dapat ginulpin nyo yung mga ano dun Nag-away na lang kayo. Create a situation there para hindi madadala. Kung titignan nyo yung nangyari, pinwersa talagang tanggalin siya. Pinwersa. No? Yun yung grand plan, tanggalin siya. It's a political scheme, mawala si Digong. Tapos noon, part si Digong sa legal team ni ni Inday pati si attorney Mejeldeye, no? So, ang ano doon, ngayon pinupwersa, gustong ipwersa na magkaroon ng impeachment, no? So, hitting two birds with one stone. Ang hindi nila na-anticipate, yung taong bayan mag-aalsa, magra-rise up, at mababati ko sa yung administration. So, you do not stand down. Tuloy-tuloy kayo. Yun yung ano doon. Tuloy-tuloy kayo na sabihin nyo yung ayaw ninyo, yung mali. Pansinin ninyo. Yun yung mahalaga doon. Pansinin ninyo yung mali. Tapos hindi napigil, nakaalis. Tapos yun na, nangyari na itong mga rally-rally. So, yung 14 na supposed to be na schedule na sa amin, na-abort yon dahil sa may mga bagay na kinakailangan i-abort, no? Hindi ko na kwento sa inyo. Maraming maraming negative, so bahala na kayo. At least di nyo na malaman. May mga bagay na na hindi pwedeng ikwento rin. So bahala na kayo na mag-isip, no? Kung bakit ako nag-abort sa side ko. Tapos nung 15, meron naman ding rally na di ko naman alam yon, na merong rally na dun sa sa Liwasang Bonifacio. And pinapunta ko yung mga kasama ron. Ayan, may mga nagko-comment pa, wala naman ng FB. Mga troll na yon. Kasi nandun naman kami, visible kami. Nagsalita nga ako dun Nagsalita doon si Commander Bukay. Supposed to be magsasalita doon si NCR Commander. Pero ang haba na listahan, sa totoo lang, ganon. Nung pagdating ko doon, actually hindi ako pupunta. Masama na pakiramdam ko, mga kababayan. Masama yung pakiramdam ko, no? Yung nakapanood nung unang unang video dito, yung unang live, ngayon naka-video na lang ang masama yung pakiramdam ko. So sunod-sunod kasi puyat yun from 12
12, actually 11 ng gabi, walang tulog na ako noon. Pinapanood ko na si Digong noon. Yung mga pangyayari, pinapanood ko yung everything. Hindi naman ako natutulog sa biyahe. So, 12, 11, 13, 14. Ayan, straight. Walang tulog yon. 15. Pagdating ng 15, ayoko nang pumunta. Sabi ko, kinakailangan ko magpahinga na. Remember, the premise is, nakaschedule ako na mag-check up. Na, kasi, hindi tama yung pakiramdam ko. But, nung nag-decide din ako na pumunta kasi kailangan din na mga tao ng kahit papano ma-inspire yung mga tao. Kailangan yung lumakas ang loob nyo. So, if that is my role na palakasin yung loob ninyo, kahit papano, I should go there. So, nag-decide ako pumunta sa, tumawag sa, dito, sa rally, no? Rally. Pagka hindi nagtagal, tumawag sa akin yung NCR commander, sabi, nandun na, maraming tao, and then, nintayin lang kami. Tapos sabi ko, si Commander Bukay na yung pupunta dyan, siya na yung magsalita. Ano muna ako doon, hands off muna ako. I really have to rest. So ngayon, nung tumawag naman yung isa kong member namin, thank you, Tariray, tumawag din. Pero nag-message pa, nag-message, tapos sinabi na, sir, punta kayo dito, please. Tapos sinabi ko, on my way na, halos parating na ako. Pagdating doon, yung mga unang nakakita, natutuwa, sir, si Captain Dado dumating. Tapos nun, ina-usher in ako doon sa VIP na tent, no? Aircon daw doon, mainit kasi, mainit yung panahon. Naka-jacket pa ako . So sabi ko, hindi na ako punta ron. Ikot ako, titignan ko yung mga kababayan natin, yung mga tao. Tapos yun, picture. Naikot dito, likod muna, and then, may 1,000 yung nakapag-picture yata sa akin the whole night . 1,000 yun, ang dami . And then, twice ko naramdaman yung heart ko, nagganon, yung sumara. Yung, di ba, gano'n yung puso, nagpapump na ganyan. Naramdaman ko, gumanon, tapos hindi na bumalik. Dito, ang sakit atake, parang ina-atake ko. So, habang hawak-hawak ko na yun dito sa side ko, hawak-hawak ko ng ganyan, masakit . Hindi alam ng mga tao, syempre, umihinga na ako ng di tama, hinahabol ko na hininga ko, sisikip na yung dibdib ko, papapicture pa rin, tapos gumagano'n pa rin ako sa mga picture. I do not want to frustrate our friends na mga kababayan sa ganon. And then, gumaganon pa ako. Ginaganon ko. Tapos nag-normalize, pero nagsublingual na ako. Dalawang beses ako nagsublingual. Yung nilalagay sa ilalim ng dila. No, sublingual ako 2 beses. Tapos, mahina na pakiramdam ko. Sabi ko nga, Lord, wag ngayon, wag na muna. No, wag na muna. Wag naman na magtuloy, baka mamaya yung rally masira dahil sa akin. Baka masira yung rally dahil sa akin. Kaya lang wag muna ngayon. Tapos umupo na ako dun sa harap. Ando sa gilid, sa bandang right side, umupo ako. Kung saan nakaupo yung ibang FGF na commanders. Nandun din si Commander Bukay na tapos biglang sabi, magsasalita daw ako. Tinatawag na ako on deck. Tumayo na ako doon, tapos sabi sa akin, nung nandun na ako before the stage, 2 minuto lang ang speech. Tapos noon, kasi wala nang time, no? Wala nang time. Gabi na . And then, wag magmumura,
walang revolution na ganun ba. Walang ganun to that extent. Basta lang, peaceful rally to eh. So, yes, I get it. Sabi ko, mga 1 minuto lang siguro ako. Unite lang ako, sabi ko. And then, kasi masama pakiramdam ko. Hindi ko naman sinasabi, masama pakiramdam ko eh. And then, merong isa doon, isang retired na colonel, hindi ko na sabihin yung pangalan. Kalimutan ko rin. Sorry buddy sorry. He was there, sinasabi niya na he represents our Muslim brothers, and he wanted to speak up. Ngayon, nagpa-picture sa akin, picture kami. Tapos noon nagsabi siya na mga MNLF, MILF, Tausug, fighters, etc. Tapos noon, he wanted to speak up pero wala nang slot para magsalita siya. Kasi ang kapal nga daw ng mga gusto. Ang daming hindi nakapagsalita sa totoo lang. Ang daming hindi nakapagsalita. May mga sa dami ng gustong magsalita, hindi nakapagsalita. At maraming salamat at binigyan din ako ng pagkakataon na magsalita kahit ganun. It's a privilege and an honor to speak in front of the crowd. Tapos sabi sa akin, uwi na lang daw siya kasi hindi din daw niya ayoko ma-frustrate yung tao sabi ko, wag. Tapos sabi ko, yung 1 minute ko, 2 minuto, yung 1 minute ko, bigay niyo sa kanya, pagsalitain niyo siya. And di daw ganon, doesn't work that way. Okay, sama na lang siya sa stage, sama sa akin, para makita nandun siya, ng mga kasama niya. Kasi they're looking forward na at least yung participation nila. Hindi na nga, hindi siya pwedeng magsalita daw. So, yun yung mga totoong nangyari. And then, sabi ko lang sa kanya, tataas ko yung kamay mo. And then, nung nandun na ako sa stage, salita, and then naramdaman ko ulit, pumitik na naman, gumano na naman, naramdaman ko. Hindi ako makaganyan sa stage dinaan ko sa hinga, tapos noon medyo and then sigaw na ako nung fight, yung rise up, stand up. And I was happy that the people felt the same thing. Pagbaba, nung matapos ako, naalala ko, I wanted to raise his hand, si Colonel, no? Tinaas ko yung kamay. Tapos naghiwalay na kami. Hindi na kami nakapagbabay masyado kasi pagbaba, picture. Again, hindi ko naman masabi, sakit yung puso ko talaga. Papadala na ako sa ospital. Tapos pagka dating dun sa sa labas ng stage, naging okay naman. Pero worried din ako baka nag-heart attack na ako Tapos nakita ko wala naman laman na doon sa front ng doon sa front ng mga audience, yung front seat, parang wala na yung mga tao. So ang ginawa ko, na lang, to keep the fire burning para maano yung mga tao na umikot ako. Nakipagkamay ako, masaya. Tapos sabi ko every time na laban lang, huwag kayong matatakot. Laging ganon, laban lang, huwag kayong matatakot. Ganun, yun ang sinasabi ko. So yun yung yung backstory doon sa rally na yon. And then sunod-sunod yung mga rally, sabay-sabay nga na all happening. Pinost na sa Facebook, and it's quite a sight. I'm 64, and it's quite a sight. Tapos ngayon ko lang nakita yon. The only time ko lang nakita yun na ganon, Filipinos all over the world na tumatayo sa prinsipyo. Hindi ko na nga sabi yung mga gusto kong sabihin, tumatayo tayo para sa katuwiran, para sa karapatan, para sa kapayapaan, para sa katarungan.
at para sa kinabukasan, yan hindi ko nasabi, para sa kinabukasan ng mga Pilipino, lalo na yung mga Pilipinong ipapanganak pa. No? Tumatayo tayo para sa katuwiran. Ang pananaw natin, tayo ang may katuwiran. Tayo. Sino ba? Magrarally ka, buong Pilipinas, on your own, volition, voluntary. Walang pera-pera. Hindi gaya ng iba, pera-pera, humingi pa ng pera, ganon. Ito walang pera-pera. Hindi kagaya sa kabila, mag-rally, pera-pera. Tapos, para sa katuwiran, no? Kapayapaan, ayaw natin ng patayan, ayaw natin ng mag-civil war tayo. Pupunta ko pa yung mamaya. Ayaw natin ng ganon. Gusto natin yung maayos tong Pilipinas in the peaceful manner na within the bounds of a peaceful transition. No? Bongbong Marcos had it already. He burned his chance to run this country, magti 3 years na. We need change. BBM, you better step down habang merong pang panahon na you cut clean, BBM. Because wag mo nang paabutin, given yung ganyang rally all over the world, all over the planet, no? And Luzon to Mindanao, wag mo nang hintayin magdoble pa yan, na dumami, makita mo pa, and then mismo ang taong bayan wala nang resign, terminated ka. The people will terminate you. Tignan nyo yung survey. 90% of Filipinos ayaw sa'yo. 90%. 10% gusto sa'yo. Ngayon, kayong mga 10% na gusto kay BBM, kung gusto nyo na magkagulo-gulo tayo, go ahead. 90%, 10%. Cancel out mo yun. Panalo pa rin. Now, if this administration wants a bloody civil war, nasa inyo yun. If the armed forces, you want to watch before your eyes a civil war, a revolution in your hands, bahala kayo. The Filipino people, ayan, nagpakita na. No? Ang dami, nationwide, history yan, record yan. Nandyan ang Pilipino, taong bayan, nandyan ang OFW. Nagrarally, and here you are, doing nothing. Marcos, doing nothing. You know bakit sila tumayo, and you don't have the heart, nor the head, the intellect, to understand na yung nangyayari na yan ay dahil sa kagagawan mo, na sabi ko sa unang video, wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Napakasama mong tao. Ginamit mong Inday Sara, ginamit mong pangalan Duterte, sumakay ka, nanalo ka, nagkaroon ka ng power, na punta sa iyo yung power, pinabayaan mo. Sinayang mo yung pagkakataon, maraming bumoto sa iyo, isa ako doon, sinayang mo yung pagkakataon, ayusin ang Pilipinas on the promise of continuity. Tutuloy mo kung saan iniwanan ng Duterte, ang ginawa mo pa, hinayaan mo bumagsak pa ang Pilipinas, kinurakot pa ang Pilipinas, pinlander ang Pilipinas ng pinsan mo, excuse me, at ng iyong mga kasama, tapos pinabayaan mo lang, kasama ka rin sa gumagawa ng mga kalokohan, paparty-party ka pa, tapos kinurap ninyo ang agencies, almost all agencies kinurap ninyo. So, ganito tao. There's nowhere to go, sabi ko, except good governance. Now, there's nowhere to go except step down. Step down. Mag-resign ka. Pero kung hinayaan mo pa to, ang mangyayari sa'yo, you will be ousted by the Filipino people. They will literally, yan ang pananaw ko, they will literally go to Malacanang and pull you out of Malacanang.
Armed Forces at saka PNP. Subukan nyo sumunod dyan. Sumunod kayo dyan. Ipakita na nyo na yung sinasabi nyo, apolitical, we will follow the chain of command, we will uphold the Constitution. Anong uphold the Constitution? Kita nyo, sinurrender na yung soberenya natin. Uphold the Constitution, kita nyo, yung mga kagaguhan na ginagawa. Tingnan nyo yung ginawa kay Grijaldo. Tingnan nyo yung ginawa ngayon doon sa police na nagbablog. Kinasuhan, inciting to sedition. Tignan niyo sinabi ni General Browner na pati yung mga dependents ba, na mga sundalo, bawal mag-share, bawal mag-post, bawal mag-comment. Ano ba yan? Martial ba tayo? Uphold the Constitution na sabi ninyo. Hindi tama yan. Hindi tama. Yan, nagmanifesto tong mga dependents. Galit sila. Kasi you are also violating the Constitution, Chief of Staff General Browner. You are violating the Constitution. You are aiding and you are part of this syndicate of people violating the Constitution. And here you are helping them. At kung meron kayo natitira na dangal, kayo Browner, Marbil, kung meron natitirang dangal sa inyo bilang isang PMAer, you resign your commission. You resign already. Because the people will go to you and pull you out there. Or your men, your commanders, your soldiers will pull you out there. Sabihin nyo, inciting ako. So, talaga, yun yung linya ninyo, inciting. Subukan nyo, inciting nyo yung buong Pilipinas. Inciting nyo lahat ng tao. Because tapos na tayo doon. Wala nang kasuhan. Tapos na tayo doon. Kayo ang magkakaso. Kayo ang magkakaroon ng kaso. Because the Filipinos have enough already. Tama na. Inabuso nyo kami. Yun ang totoo. Inabuso nyo kami. So, tuloy ko yung natapos yan. Pagod na pagod ako. Ilang araw walang tulog. 12, 13, 14, 15, 16. Tapos noon hindi pa ako nakapagpa-check up kasi yung schedule is dapat nga nag-admit na ako pero hindi kaya pa kasi marami pang marami pang dapat gawin. Kaya kayo mga nagko-comment, kayo mga Pilipino na nagko-comment, buhay nyo, ialay nyo. Buhay ninyo. Sa akin, kinukwento ko sa inyo yung backstory, no? Anytime pwede kong matake. Anytime. Is the Filipino worth dying for? Parang hindi. Parang hindi. Sayang naman yung buhay ko. Pero iniisip ko for as long as you see all those people na nagrally, na umiiyak, na yung maiyakap, at lumalaban, it's worth the extra mile. Araw-araw meeting ako. And we have to stop this. We have to end this. Yun yung ko. We have to end this. Hindi na pwede yung pairalin nyo yung natin. Mali yung ginagawa na sinusupil yung karapatan na magsalita. Mali yun. Everyone is entitled to speak up, to express their opinion, to express everything. No law shall be passed abridging the freedom of expression. Bakit yung Chief of Staff nagsasalita na bawal mag-share, bawal mag-comment, bawal? You're violating the Constitution, General Browner. Tapos nun, inciting to sedition yung police na nag-blog.
Yung iba, hindi ganun ang style, nag-resign na lang. Mga kababayan, I am receiving messages that there are people in the armed forces who are ready to bolt out of the armed forces, who are ready to pledge their loyalty to the Filipino people. They're ready to stand up for the Filipino people. So huwag kayong bibitiw, mga kababayan. Huwag kayong bibitiw. Tuloy nyo lang. Sa akin nga tuloy-tuloy lang ako Pero tapusin natin to. Yan, ganun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye.